Kaibigan, mga kaaway, mga chika, charot. Ito na naman po ako, makikipag-charutan sa inyo tungkol po dito sa napakalaking issue sa Pilipinas tungkol sa Dengvaxia na pinagkakaguluhan sa Pilipinas at hanggang dito nakakarating na rin sa ibang bansa itong isyong ito na hindi po tinatanggap ng Sanofi or ng ating Department of Health dyan sa Pilipinas na tayo po mga Pilipino ay ginawang guinea pig. So, dahil po hindi nila tinatanggap ang word na yon, guinea pig, ang itatawag ko na lang po ay isang ginawa po ang mga batang Pilipino na human medical experiment dito sa bakunang ito ng Sanofi. So, kasi mahirap gumamit ng word na ayaw nilang tanggapin. So, yan. Medyo naghanap ako ng mas magandang words. Mahal kong mga kababayan, itong ginawa sa mga bata sa atin ng mga Pilipino, mga walang kamuang-muang sa mundo, o yung sinasabi nating ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan, ay talaga naman pong hindi ko maintindihan kung ano ang sasabihin ko. Pero tama po yung sinasabi ni Harry Roque na wag po tayo magpanik. Kasi pag magkaroon tayo ng panic, magkakaroon tayo ng tinatawag ng psychological damage sa ating buhay. So, ang mas maganda na lang yan ay makipag-ugnayan po tayo sa ating tinatawag na mga local governments. Unang-una, doon po sa ating mga eskwelahan. Kung ang anak niyo po ay nag-aaral na napakunahan nitong Dengvaxia, makipag-ugnayan po kayo sa mga teachers. Pag hindi po inaksyonan ng mga teachers sa mga paaralan, ay makipag-ugnayan po kayo doon sa tinatawag nating Department of Health sa DSWD. Pag hindi pa po nila inaksyonan, ay gumawa po tayo ng paraan na makalapit po tayo kay Department of Justice Agere. Pero ibig ko pong sabihin ay wag naman po tayo lahat mag-direct kay Department of Justice Agere. Duman po muna tayo sa mga dapat natin daanan. Ngayon, kung binaliwala po kayo, ay maging assertive po tayo. Kasi ang pinag-uusapan po dito ay hindi na lang po karangalan, ay health na po ito ng masa. Makialam na po tayo dito. Yung mga mayroon pong mga pinag-aralan na
tungtong dito po sa about medicines, about yung ating mga pathologists. Kailangan po kayo dito sa isyong ito. Yung ating mga researcher dyan sa Pilipinas. Yung ating mga matatalinong estudyante sa UP, instead na pinagkakabalahan nyo po yung rally ng rally po kayo sa kalye, this time yung mga utak nyo po ay gamitin nyo po sa gobyerno. Para mapakinabangan din naman po yung mga katalinuhan nyo. Bali, ang gawin nyo po mga taga-UP, kasi I don't know kung fully equipped pa rin po kayo ng mga laboratories. Kasi noon nung mga researcher kami is minsan nakikigamit po kami ng mga equipment ng UP at saka yung kanilang botanical garden ay ginagamit namin para sa botanical experiment. So siguro naman ay magkakaroon ng pakinabang ang mga utak nyo dito sa napakalaking pagsubok sa health ng ating mga kababayan. Ang vaccine po, mga kababayan, ay hindi po ito inaaral ng madalian. Ito, ang proseso po ng kakaroon ng vaccine invention or vaccine investigatory ay umaabot po siya ng 10 to 15 years. At kasi unang-una, marami pong komplikasyon ang isang bakuna. Pangalawa, hindi po magtatagumpay ang isang invention ng vaccine or investigatory ng isang vaccine kung hindi po ito makiki-involve ang public at mga private sectors and of course yung manufacturer na i-invent sa vaccine na ito, kahit anong klaseng vaccine. Kasi ang isang vaccine po ay napakamahal. Mamaya po sasabihin ko sa inyo kung bakit mahal ang isang vaccine investigatory project. Papaliwanag ko po sa inyo mamaya-maya yan. Ang sistema po ng pagdidevelop ng isang vaccine or testing ay kailangan nakaregulate po yan or kaangkop doon sa grupo kung anong klaseng grupo ang involved nito. So, in short, ang isang developing and testing regulating a vaccine is mayroon po siyang sinusunod na standard procedures. Like for example, ang Sanofi manufacturer, Sanofi Pharma, let's say.
Itong company pong Sanofi ay under po siya ng Europe. So, ang ibig sabihin, ang susundin ng Sanofi ay ang European Medicines Agency. Bali, itong EMA po ang magsusupervise at magre-regulate sa vaccine na to or kahit anong klaseng gamot na imamanufacture ng Sanofi. Pero mayroon pong committee from World Health Organizations naman na magre-recommend dito po sa biological product used internationally. Kasi sa buong mundo alam naman po natin na maraming bansa ang nag-a-adapt po ng World Health Organization standard. Pero kung mapapansin po natin na dapat ang World Health Organization standards po ay alam po natin na may kanya-kanya din po sa ngayon. Like for example, ang isang gamot or isang vaccine ay gagamitin for European people. So, ang kailangan ang vaccine or ang mga gamot na i-manufacture ay kaangkop doon sa mga European people. Dito naman sa Dengvaxia na ginamit sa Pilipinas, dapat ang World Health Organizations din naman po ay kailangan nag-recommend po siya sa Philippines doon sa standard regulations, sa standard procedures na yung ima-manufacture o ang vaccine o ang Dengvaxia ang ima-manufacture din po ng Sanofi based on the Filipino standards. Kasi pag hindi po ginawa yan ng isang manufacturer ay magkakaroon po ng tinatawag na complex, yung tinatawag na mga side effects. Ngayon, tumungo naman po tayo dito sa Sanofi manufacturers. Itong Sanofi po ay under po siya ng, since siya po ay nasa Europe, under po siya ng EU Regulatory Framework for Vaccines. So, ibig sabihin, itong Dengvaxia ay kailangan duman ito sa pagsusuri accordingly sa EU Regulatory Framework for Vaccines. Bago nila ito ibenta sa Pilipinas or bago nila ito ipamahagi sa Pilipinas. Kung yun po ay binili ng gobyerno, bago po nila ibenta sa gobyerno ng Pilipinas, or kung ginawa po ang mga kabataan natin sa Pilipinas na human vaccine experiment investigatory, so dapat ang Pilipinas po ay hindi magbabayad sa Sanofi. Sondern, bagkos, ang Sanofi po ay magbabayad sa pamahalaan ng Pilipinas kasi ginamit niyang mga, hindi ko naman po sasabihin na biktima,
Kasi either na pag ang itong kanilang investigatory vaccine experiment ay maging successful, so maganda po ang may dudulot sa mga bata. But pag naging failed or unsuccessful, so kawawa ang mga batang pinag-eksperimentuhan nito. Kaya yun po, kailangan magkaroon ng investigation ang legislative natin dyan sa Pilipinas. Kailangan po ni Department of Justice maging assertive tungkol po dito. Kasi kung mayroon pong pagkakamali, kung sino man ang nagkamali dito ay dapat pong magpaliwanag kung bakit nila ito ginawa sa Pilipinas, na itong Sanofi is a European manufacturer, bakit sa Pilipinas niya ginawang bakit niya sa Pilipinas ginawa ang mass experiment or vaccine investigatory experiment? Hindi ko po sinasabi na ginawa yung mga ginipig ang mga kabataan sa Pilipinas o ang mga tao sa Pilipinas. Kasi ayaw niyo po yan tanggapin, so kailangan gumamit po tayo ng higher word. According to EU regulatory framework for vaccines, kailangan po ang Sanofi ay dumaan po siya dito sa tinatawag na marketing authorization. So, ibig sabihin, ang Sanofi, kailangan mayroon siyang ipapakita sa government ng Philippines about marketing authorization from EU. Na sinasabi doon na evaluation or compliance such as na yung Dengvaxia po ay pumasa po sa regulatory framework vaccine from EU according to the quality, to the safety, and efficacy. Kailangan po mayroon silang, ang Sanofi, kailangan po mayroong i-forward sa DOH ng Philippines or FDA ng Philippines or sa government ng Philippines or Department of Justice. Sir Aguirre, please hingin mo po sa Sanofi itong tinatawag na EMA, European Medicines Agency. Yan po ay nag-authorize ang European Union na pwede na po ibenta itong Dengvaxia. So, pag wala pong ipakita ang Sanofi na EMA dyan sa gobyerno natin, please po, Justice Aguirre, kasuhan nyo na po ang Sanofi. Isang kaso na po yan. Pangalawa, registration or licensing. Kailangan po humingi po tayo sa Sanofi ng kanilang license or kanilang registration from EU, from European Union, regulatory framework for vaccines, either na ang kanilang licensing is centralized procedure. So, it means kapag centralized procedure is pwede nila ibenta ang kanilang produkto.
or mutual recognition procedure. Number 2, MRP, na ibig sabihin, yung mutual recognition ay nagpapahintulot na pwede na nilang ilabas itong kanilang Dengvaxia vaccine according to the EU regulatory. At ang pangatlo ay yung tinatawag na national procedures. Ang ibig sabihin ng national procedures po ay ibibinta lang po sa isang bansa. Kailangan po mayroon ang Sanofi nito, registration or licensing from EU. At ito naman po sa Pilipinas ay kailangan mayroon din po silang registration or license na inaproban po ng Department of Health dyan sa Pilipinas at inaproban din po ng Food FDA dyan sa Pilipinas. So, Justice Aguirre, kailangan nyo po ng license from Sanofi and license din po dyan sa mga gumawa nitong sa atin. Nitong mas, hindi ko pa alam kung sino ang entitled po nito. Kasi normally, ang nangyari po sa atin dyan sa Pilipinas, kasi itong Dengvaxia ay hindi pa naman po tapos ang kanilang investigatory experiment. So, ibig sabihin ay ang Sanofi, pinakiusapan ang government ng Philippines na mag-sponsor sa kanilang investigatory experiment. Or, ang Sanofi humingi ng sponsor from a private sector dyan sa Pilipinas. Hindi ko pa alam kung sino yung private sector na yan, na yung private sector naman na yon ay humingi ng in short, ang private sponsor dyan sa Pilipinas at ang government ay nagkaroon sila ng connivance. Nagkaroon sila ng connivance na ay oo, maganda nga itong investigatory experiment vaccine ng Sanofi. So, gawin nating mas actual demonstration sa mga Pilipino. So, ang ibig kong pong sabihin dyan ay hindi lang po ang government ang may kasalanan dyan. Ang may kasalanan po yung una-una po yung Sanofi. Pangalawa, yung private sector dyan sa Pilipinas na pinakiusapan ng Sanofi. At ang pangatlo naman po, itong pinakiusapan ng private sector na government ng Pilipinas. So, Justice Aguirre, ang tutumbukin nyo po ay kakasahan nyo po ang Sanofi, hanapin nyo po kung sino sa Pilipinas yung private sectors na yan na pinag-iusapan ng Sanofi. Kailangan managot po sila. Siya po ay kasuhan nyo. So, bali Sanofi ang kakasuhan mo, yung private sector, at ito naman pong nasa gobyerno na nakipag-connive doon sa private sectors. So, bali, Secretary Aguirre, tatlo po yung kakasuhan nyo po dito sa
sitwasyon na to. Ngayon, Secretary Aguirre, kailangan nyo rin po makuha yung tinatawag na quality assessment na ginawa ng manufacturer kasi kailangan po itong Sanofi ay mayroon po siyang ipapasa doon sa tinatawag na European Control Laboratory or European Directorate for Quality of Medicines. Kailangan si Aguirre ay maipakita ang Sanofi po sa inyo at hanapin nyo po ito kung sa Sanofi at least kasi siya yung taga-Europe. Kasi ang Sanofi lang po ang makakakuha nitong tinatawag EDQM, Directorate for Quality of Medicines. European Directorate for Quality of Medicines. Pag wala ang Sanofi niyan, so ibig sabihin, ang Sanofi is not allowed na ibigay yan dito sa Pilipinas at gawing investigatory or gawing eksperimento sa mga bata sa Pilipinas. Wala pong karapatan ang Sanofi na gawin yan. At lalong-lalo nang kung walang karapatan ang Sanofi na gawin niyang mass experiment or mass investigatory experiment for human in the Philippines, mas walang karapatan ang kapwa nating Pilipino na taga-gobyerno. Para kipa ng taga-gobyerno mismo ang magkakaroon ng ayaw kong sabihin ang word na yan kasi hindi maganda. Sa mga kabataan na siyang inaasahan nating pag-asa ng ating bayan. At itong European Directorate for Quality of Medicines ay pwede rin pong yung tinatawag na European Pharmacopoeia Secretariat. Mayroon din po silang responsibility for legislation to ensure ng quality or standard ng manufacturer. Para i-legalize nitong Pharmacopoeia Secretariat na ang Dengvaxia ay or ang manufacturer, ang Sanofi, ay safe doon sa mga taong babakunahan. So, Sig Aguirre, bali dito po sa quality assessment, bali dalawang papel po ang hahanapin mo. Yung galing po sa Pharmacopoeia Secretariat, legislation,
kailangan may pakita po sa inyo ang Sanofi dyan, at from European Directorate for Quality of Medicines. So, bali dalawa po dyan ang kailangan yung mga papilis. So, ang dami nyo pong kailangan ng mga papilis, sigagire, bago po tayo mag-react. So, kaya kailangan po ang utak natin ay kailangan kalmado at mag-iisip kung ano ang dapat na procedure na gawin. And then, dahil itong Dengvaxia ay na-release na nga po at andyan na po sa mga tao, kumbaga sa investigatory project ay nandyan na, ayan na po, bali nagkakaroon na po tayo ng investigatory experiment kasi actual na po yan na iturok sa mga tao, sa mga bata dyan sa Pilipinas. Kailangan po ay magkaroon ng talaga namang malawakang surveillance ang ating mga taga DOH, Department of Health, ang ating mga taga DSWD, ang ating mga taga Department of Education, kasi karamihan po ng mga bata ay mga nag-aaral ang mga naturukan. At saka yung mga taga-FDA po, makialam na po tayo. At saka yung mga magulang din po ng mga naturukan ay makipag-cooperate po tayo. Tama po yung sinasabi ni Harry Roque na huwag magpanik bagkos ay magkaroon tayo ng pagtatanong-tanong. Kung tayo pong mga magulang ay hindi po tayo marunong mag-research, mahirapan po tayo. Kasi ang research paper po ay, kung hindi mo pagtutuunan, ang isang research paper ay napakahirap pong basahin. Maluluka ka. Kaya lang, kailangan po makialam po tayo dyan. Kung hindi po natin kaya mag-research on our own, magtanong-tanong po tayo doon sa may mga alam. Especially po doon sa mga pharmacology, sa mga pharmacists na tinatawag natin. Baka mayroon naman dyan mga pharmacologists na mababait, bali mag-share sila ng kanilang pinag-aralan, so para hindi na po kayo mag-research ng katakot-takot. Napakahirap po mag-research, para sabihin ko po sa inyo. Kaya lang, sa isang researcher, bali wala yun. Ako naman po, isa po akong Pilipino na normal pong Pilipino na nakikilahok po dito sa investigatory experiment nitong Sanofi sa mga kababayan natin. Kung ako ang presidente ng Pilipinas, ay sasabihin ko sa sarili ko, pag ako ay kausapin ng kahit anong klaseng pharmaceutical, ay sasabihin ko sa sarili ko, prevention is better than cure. Ang gumawa nito, ay hindi ko alam kung sino, presidente pa si Noynoy noon. Of course, isa siya sa mga nag-decide noon, pero of course marami siyang mga kakunaybans niyan, hindi lang siya. Kaya yun po ang lagi kong sinasabi, na kailangan hindi ka man professional, hindi ka man PhD, hindi ka man, wala ka mang natapos sa mundong ito, ikaw ay normal na mamamayan na katulad ko,
kailangan laging ginagamit ang common sense. Yan po ang lagi kong sinasabi. Kasi kumbaga sa away, kumbaga sa giyera, itong nangyari dito sa Dengvaxia, kumbaga sa giyera, ay nasa giyera na tayo ngayon. So, kailangan na natin makipaglaban or kailangan na natin makalabas dito sa pagsubok na to sa mga kababayan natin. Of course, dito sa surveillance na to, Garin, kung ang mga taong bayan makipag-cooperate sa'yo ng kanilang mga opinion, please po, Garin, ay kailangan nyo po ng tinatawag na ECDC. Ang ibig po niyan sabihin ay European Center for Disease Prevention and Control. Kailangan ipakita po na sa inyo ng Sanofi na ang Sanofi po at ang Philippine government na ang Sanofi po ay magpakita, mayroon pong papel na ipapakita sa'yo. Kailangan kunin nyo po ito, be assertive, na approved by European Center for Disease Prevention and Control na nagpapatunay na ang Sanofi, ang Philippine government, ang DOH of the Philippines, ang FDA of the Philippines, na itong Sanofi ay nag-forward doon sa ECDC, sa European Center for Disease Prevention and Control, na nagpapatunay po na ang Pilipinas ay 90% epidemic with dengue. Pag wala po yan, Garin, karagdagan po yan na ihahablan nyo po ang Sanofi. Ito pong tatlo, Sanofi, itong private sector of the Philippines na kinausap ng Sanofi, itong mga nasa gobyerno na nakipag-connivan. So, tatlo po sila. Pag wala po yung tatak ang European na, ipinag-aralan nyo ang Pilipinas na talagang ang Philippines ay epidemic with 90% may 90% epidemya ng dengue. So, kailangan talaga bakunahan ang almost lahat ng tao sa Pilipinas dahil 90% ang epidemic nitong sakit na to. Kasi hindi, kahit po tayo nasa third world country, dapat, mahirap nga tayo, third world country nga po tayo. Pero nung kapanahonan po, uulit na naman po ako, nung kapanahonan po ni Marcos, ay hindi po tayo third world country. We are the center of trade in Asia. Kaya po lagi ako nagagalit dahil sa according to my research, hanggang research na lang po, wala naman po akong magagawa dahil yan. Wala po akong magagawa. Ang ibig ko lang pong sabihin na gusto nila agawin ang pamumuno ng Pilipinas, ay ayusin naman po nila ang pamumuno nila sa Pilipinas. Patunayan naman po nila na mayroon po silang utak, may common sense at may pagmamahal sa kapwa Pilipino at may pagmamahal sa bayan. Pero dito po sa Dengvaxia na ginawa nila, mas investigatory experiment na ginawa nila sa mga kabataan natin,
ay hindi po lumalabas po na wala po silang pagmamahal sa bayan. Yun. And ito po, alam ko po, Sig Aguirre, alam nyo po ito. Kasi alam ko pong abogado po kayong matalino. Kahit saang legislative, kahit saan experiment, kahit saan investigatory projects na yan, mali po yung sinasabi ng Sanofi na 2.5 years lang ang kanilang approval or European legislation. No, hindi po 2.5. 5 years po ang approval through European legislation. 5 years po. So, wag po kayo dito maniniwala sa Sanofi. Ngayon, ituloy po natin itong ay, nako, Lord. Sana po, Sig Aguirre, itong sinasabi ko po ngayon sa'yo ay hindi man po akong abogada, hindi man po ako PhD, wala man po akong doctorate, ako pa isang normal na mamayang Pilipina lamang. Sana po ay may konti po akong may anbag na tulong itong paglalahad ko pong ito sa iyo. Ang totoo pong pag-aaral tungkol sa vaccine o sa mga bakuna. Ang standard na testing po talaga or experiment or pagtitest ay hindi po directly na ginagawa sa mga tao. Which is na yung po ang ginawa ng Sanofi. Tinisting sa mga Pilipino. Ang standard po ng pag-i-experiment sa ganitong mga komplikadong experiment, dahil ang isang vaccine po, ang isang bakuna po, ay alam naman po natin yan na alam po yan ng mga doktor, alam po yan ng mga pharmacist, alam po yan ng mga pathologist, alam po yan ng mga nasa DOH, alam po yan ng mga taga-FDA, alam po yan ng kahit normal na mamayan katulad ko, alam ko rin po yan na ang composition po ng isang bakuna or isang vaccine ay mayroon po diyang mga particles of viruses. Kaya nga lang, itong mga particles of viruses or mga bacteria ay pinahina na po yun siya. Through to the process of laboratory. Bali, ang composition po niyan ay may hina na mga viruses or mga bacteria or plus mga bacterial toxins. Ano po ang toxins? Yung mga bacterial toxins po ay yung pong mga bakteryang lason. Yun po yung mga substances derived from pathogens. Ang hirap pag-explain pag hindi po kayo medical expert. Ngayon, itong mga pathogens na po ito ay composition po siya ng bacteria, fungi,
viruses or protist. Plus toxins. So, ibig po natin sabihin, nakakabahala po na ang gagawin nating experiment ay yung human. Na pwede naman po nating gawin experiment through yung tinatawag nating exploratory in nature. Regulation, oversight as the candidate vaccine through sa mga prosesong tinatawag natin na hindi ko naman po sinasabi na ako po ay isang hindi mapagmahal sa mga hayop, pero para sa akin ay bago natin experiment o investigatory experiment itong proyektong ito sa mga humans, ay dapat dito po natin muna gamitin sa mga animals. Mahal ko rin po ang mga animals. Ibig ko lang pong sabihin ay, diba, sabi humans are also an animals but higher than all. So, ang ibig ko pong sabihin ay katumbas lang po tayo ng animals, pero tayo po ang pinakamataas na uri ng animals. So, kung po pwede lang po sana, dapat ang ginamit po muna nitong Sanofi at nitong gobyerno natin ay marami naman po tayong mga daga dyan sa Pilipinas, or mayroon naman po tayong mga monkeys or unggoy dyan sa Pilipinas. Oh, joke, may naisip ako. Yung tinatawag natin monkey. Baka malaybin. Hindi po, literally mga monkeys po, dapat doon po muna natin ginamit at doon po natin ginawa ang ating investigatory invention or investigatory experiment at least 1 to 2 years. Doon po natin pinag-aralan kung ano ang nangyari sa mga daga at kung ano ang nangyari sa mga unggoy o kung ginamit natin sa aso. Joke, hindi po tatabla ng aso dahil kakagating kayo. Or ginamit natin sa mga pusa. Basta, kahit anong klase ng hayop, dapat doon po muna natin ginamit yon. Kasi, napaka walang puso naman po natin na ang ginawa nating investigatory experiment ay ipinagtutusok natin sa mga humans. Yun po ang masasabi ko dyan. Kasi ito pong mga vaccines ay mayroon po siyang tinatawag na mga challenges. Hindi lang po ang buhay natin may mga challenges. Ito pong mga bakuna ay may mga challenges din po. In other words, and in medical term, ay mayroon din po siyang side effects. Pasensya na po kayo kung medyo hindi ako marunong mag-explain sa inyo or kung hindi nyo man naiintindihan, pagtyagaan nyo na po, maintindihan nyo na rin po. May mga side effects po itong mga vaccine na po ito. Yung iba po
ay hindi po, sometimes hindi po ito nagiging progresibo. At yun nga po yung sinasabi ko, it's well and good kung itong experiment, itong investigatory Dengvaxia experiment is successful, makakatulong sa mga naturukan. But, kung failed ito, kung hindi po siya successful, edi kawawa naman yung mga humans na yun. So, Secretary Aguirre, ang masasabi ko lang po sa inyo, dito sa mga sinasabi ko po, matatapos na po itong lahat ng mga sasabihin ko po sa inyo bilang isang normal na Pilipino. Bale, ang pupursyon nyo pong cases dito sa Sanope, dito sa private sector na private sector dyan sa Pilipinas at yung kakunaybans niya na nasa gobyerno sa Pilipinas ay dalawa po na isasampan nyo po sa international, sa ICC po, bali dalawa po. Kung member po tayo ng ICC, magsampa po kayo ng dalawang cases against dito sa tatlong ito. Una po, human rights violation. Bakit po human rights violations? Kasi pinagtutusok nila sa mga tao, sa mga bata, ng hindi pa nila alam kung itong kanilang investigatory experiment, vaccine experiment is successful or not. Kaya po kakasuhan niyo po siya ng human rights. Kasi sumubra po sila ng 20 to 80 people na kanilang pinag-eksperimentuhan. Human rights violation at saka connivance po of corruption. Bali corruption. Dito po sa Europe, ang mangyayari po niyan, dito po sa corruption, kung sino po ang mga kakunaybans dyan lahat, yung kunaybans ang private sector, kung kunaybans ang mga nasa gobyerno, kung kunaybans ang Sanope, ay iporson nyo po ito dito sa Europe kasi dito po sa Europe mahalaga po ang pinagtutuunan po yan ang mga cases ng human rights violation at saka corruption. Ayaw po ng mga European ng corruption. Pero may corruption din po sila dito pero in a professional way po. Pero pag mayroon po nagsusumbong sa kanila about this corruption, talagang ultimong sintimo or brief na lang ang natitira sa mga gumagawa ng corruption na yan. Yan pang pagkakalam ko. Pag dito nyo po yan isinampa sa Europe. Natural, dito po kayo magsasampan yan sa Europa kasi ang Sanofi company ay from Europe. So, yan po, Secretary Aguirre, nang masasabi ko po sa inyo. Kasi, alam nyo po kung bakit itong Sanofi at itong private sector sa Pilipinas ay nakipag-connive kung kanino sa government. Kasi, hindi po makakayanan ng Sanofi ang isang mass investigatory human experiment. Kasi napakamahal po yan. Ipagpalagay nyo na po, isa akong nanay, kung magiging honest ang isang company, ang Sanofi, itanong niya sa akin, honestly ma'am, ganito po, pwede po bang turukan ang anak mo ng Dengvaxia? Bibigyan kita ng 1 billion. Kaya lang, ito po ang mga magiging,
natural nanay ako, tatanungin ko itong Sanofi, like for example, bakit? Ano ba yung Dengvaxia na yan? Ma'am, sasabi ng Sanofi, ma'am, yan po ay aming invention, new invention vaccine. So, dahil hindi naman po ako tanga, tatanungin ko dito sa taga Sanofi, ano ba ang mga composition substances ng Dengvaxia na yan? Natural kung magiging honest ang Dengvaxia, kaya po pala yung mga taga Department of Health, yung mga pathologists, yung mga chemists dyan lahat, mayroon pa pong natira na mga gamot dyan sa Pilipinas. I-test nyo po kung ano ang mga substance composition po ng Dengvaxia na yan. Para at least ibigay nyo po kay Secretary Aguirre kung ano po yung mga composition. Kasi according sa akin, pero hindi naman, according to theory, pero hindi naman po pwede na ang isang experiment ay laging theory. Kailangan po mayroong actual experiment. So, kayo po dyan sa Pilipinas na mayroon po kayong Dengvaxia, kayo po ang mag-actual experiment sa mga composition na yan, kung ano talaga ang nasa loob na yan. Kasi kung ako ang magsasabi dito, ang composition niyan actually ng mga, sinabi ko na po kanina, ay yung mga pinahinang mga viruses, bacteria, at pinahinang mga toxins. Kasi mag-i-experiment ang itong manufacturer na itong Sanofi na yan kung ano ba itong kanilang investigatory is lalabanan pa ito, mas ano ba ng antibodies nitong mga taong ito or matatalo ang antibodies nitong. In short, titingnan kung ano ang mangyayari, kung may infect ba itong mga target nilang pathogens. yun po yun ang ano. So, ibig sabihin, ipinapakita ko lang po sa inyo dito, Secretary Aguirre, na hindi po totoo na ang government natin ay, kung ang gobyerno natin ay may common sense, hindi po dapat ang gobyerno natin ay magbayad ng 3.5 billion piso sa Sanofi. Sondern ang Sanofi po ang magbabayad sa ating gobyerno ng, let's say, bawat isang tinurukan nila ay 1 billion. Kasi kung ako ang nanay, 1 billion doon sa tinurok nila sa anak ko. Pero actually, magdadalawang isip ka pa niyan kasi either ba successful or failed. Let's say 1 billion. So, kung 733,000 ang naturukan dyan sa Pilipinas, Sig Aguirre, singilin nyo po ang Sanofi ng 1 billion each sa mga tinurukan nila. Yan po ang tawag po niyan ay hindi po bayad, strafe. So, kakasuhan nyo po sila, yun po ay strafe. Ewan ko ano ang words po dyan sa Pilipinas. Basta ang alam ko pong word ay strafe. Strafe o whatever. Yun po yun. Kasi, hindi po nila sinunod ang mga standard regulations. Yan po ang
Yan po ang aking maiko-contribute. Ngayon, ang isang clinical study, halimbawa man, example, sumbaystin. Ang gagamitin po ng itong vaccine investigatory experiment, ang gagamitin po ay humans. Ayaw po nila gumamit ng animals, gusto nila gamitin ang humans. Hindi po nila pwede gamitin ang mga bata. Ang dapat po nilang gamitin, kasi ang mga bata po ay, sila po ay mga pag-asa po ng bayan, ang tawag ko dyan. But internationally word, ang mga bata po, sila po ay mga productive humans. Sila po ay mga produktibong mga human being. So, ibig sabihin, itong mga matatanda na katulad ko. Joke. Hindi naman po ibig sabihin na itong mga matatanda na po katulad ko ay wala na pong silbi sa mundo. Ibig ko pong sabihin, ang ibig ko lang pong ipaliwanag dito na magkaroon man po ng risky reaction or risky adverse na tinatawag, scientifically word. Magkaroon man po ng failure ng experiment, hindi man po nag-successful itong vaccine na to, itong mga victims natin ay mga matatanda na naman. So, ibig sabihin, nasa seniority level na po sila. So, ito, nandito na naman tayo sa marketing. Gagamitin ko na naman pagiging marketing natin. Ay, nako, para tayong nagbibenta nito ng isang bloke ng subdivision. Kumbaga sa auto, ang kabataan, sila ay mga brand new pa. So, itong mga kabataan, brand new pa, kumbaga sa auto, ay mas mataas pa yung kanilang value. Mas mahal pa sila. More expensive. Itong mga senior citizenship po natin, itong mga senior humans po, ay kumbaga sa auto ay laspag na katulad ko. Para hindi po masaktan yung mga matatanda. Katulad ko po, ako po yon. Laspag na, matanda na. Wala pong ini-involve dyan na matatanda. Ako po yon, matanda na po ako. Ay mababa na po ang value ko. Kasi matanda na po ako. Ay laspag na po ako. Kumbaga sa auto, gamit na gamit ka na talaga. Kumbaga sa araw, itong mga kabataan, sila ay mga morning sun. Ako, na isang matanda na papunta na po ako sa sunset sun. Kumbaga ay palubog na po ako. Yon. Kaya po, ang lahat ng clinical human study or clinical human investigatory experiment, according to a medical legislation, pwede po gamitin ang mga katulad ko pong palubog na. Kumbaga sa araw, palubog na. Katulad ko pong matanda na. Hindi ko po kayo sinasaktan dyan. Wala po ako sinasaktan sa inyo dyan ng mga may edad na. Ako po yon. Yon.
Hindi ko naman po sinasabi na wala na po akong magagawa sa mundong ito. Mayroon pa rin po akong magagawa sa mundong ito kahit matanda na po ako. Kasi ang kasabihan po, more mature, more experience. So, ibig sabihin, ang matatanda, more productive kung totoosin. Kaya lang ewan ko, pagdating sa clinical or medical studies, yan po ang sinasabi nila. So, yun po ang theory. So, huwag niyo po akong pagalitan dahil yan po ay clinical medical theory study lang po yun. Ako naman po ay hindi medico-legal, hindi po ako doktora, wala po akong PhD. Ako po ay isang simpleng mamamayan lang po. Yun. Yan po at saka kahit po katulad ko rin pong mga matatanda na ang ginagamit ng medical studies, human experiment studies or investigation, medical experiment, human medical experiment, hindi po pinapayagan ng sobrang dami. Mayroon din po siyang limit. From 20 to 80. So, kailangan hindi rin po kayo pwede mag-exist ng 80 katao. 80 katao lang po. Hanggang 80 katao lang po. Kapag human vaccine or any kind of drugs na investigatory human experiment na pag gagamitan nyo po ng tao, ng human, ay kailangan hindi po kayo lumampas ng 80 katao. So, ibig sabihin, si Garin, mayroon na naman pong nilabag itong Sanofi, mayroon na naman pong nilabag itong, according yan to the medical clinical studies, mayroon na po nilabag itong private sector dyan sa Pilipinas na nakipag-connivance po dito sa government ng Philippines. Hindi po kayo dyan kasali. Basta hanapin nyo na lang po kung sino dyan yung mga ka-connivance na yan. Kasi ayoko po mag-pinpoint yung sino po ang mga pangalan dahil nasa Europa po ako. Wala po akong kakayanan dyan magtuturo sa inyo. Baka po ako ay manuno. Kaya Secretary Aguirre, gamitin nyo po ang inyong power. Be assertive, common sense. Lahat ng matatalino dyan sa Pilipinas, gamitin nyo na po. Yung pang sinasabi ko na instead po na yung mga matatalino natin ay ipinapadala natin sa Amerika, ipinadadala natin sa Europa, ipinadadala natin kung saan-saan. Gamitin naman po natin dyan sa Pilipinas. Kasi po, ang mga matatalino po nating mga researcher, once na hindi pa po sila nakakarating sa ibang bansa, pagsahuran nyo po yan sila ng, let's say, 50,000 a month, masaya na po yan sila. Once na itong isang researcher ay nakarating po sa ibang bansa, uuperan po yan sila ng 5,000 net income, plus may sasakyan, plus may bahay at lupa, house and lot. Oh. Ano pang gagawin nitong researcher? Di natural. Hindi na babalik dyan sa Pilipinas. Ang ganda-ganda kaya ng buhay niya dito kung saan man siya bansa nandoon. Diba? Kaya, yung pang sinasabi ko po sa inyo, na habang yung mga matatalino natin dyan sa Pilipinas, ay nag-i-start pa lang sila maging researcher. Kasi po kami, yung grupo po namin, nag-start po kami maging mga researcher. Anong start ng age namin? Grade 5 kami noon. Grade 5 po kami noon. Ang tawag po sa amin noon ay mga
mga speed class. Ngayon, natatawa ako, bakit ngayon ang mga tinatawag nilang speed class ay may mga kaunting diferensya sa mga, hindi ko naman po sinasabi na ano. Kami po noon, ang tawag sa amin mga speed class ay, kumbaga, may mga ekstrang talino na itong teacher namin pag itinuro na ngayon, na ulitin niya kinabukasan, wala nang makikinig sa kanya. Kasi alam na namin yon. So, siya na lang mag-isa magtuturo sa sarili niya. Yun po yun. Hindi naman ibig sabihin na mga matitigas ang ulo namin. Ang ibig po sabihin ay, please teacher, mag-research ka naman ng bago. Magbigay ka naman sa amin ng bagong information. Yun, doon ka namin pakikinggan. Yun. Kaya, yun nauubos po yung matatalino natin dyan sa Pilipinas. Kasi, yun po ang nangyayari. Ang government po natin, mula nung nawala si Makoy, mula nung nawala si Marcos, ulitin ko na naman, ay hindi na pinahalagahan ng gobyerno natin. Kasi ang pinahalagahan ng gobyerno, unang-una, kung paano nila ang Pilipinas paghahati-hatian, paano nila ang mga confiscated na yaman ng Pilipinas ibubulsa. Yun ang sinasabi nila, corrupt ang mga Marcos, pero ano naman ang ginawa nila? Pinagkukuha nila kung saan-saan, tapos ipinasok nila sa bulsa nila. Sino ngayon ang corrupt? Diba? Kaya, magsitigil nga kayo dyan. Pakwila lang yun. Tuloy po tayo dito sa clinical study ng human vaccine clinical study experiment. Yun. At according to the clinical human study experiment, adult na nga po yung binigyan nitong mga newly invented experiment vaccines or kahit anong klase ng medicines, kahit anong klase ng gamot. Matatanda na po ang binigyan, pero dapat ang manufacturer, ang Sanofi, itong private connivance ng Sanofi, itong government, puspusan po ang kanilang surveillance, ang kanilang pagmumonitor dito sa mga taong ginawa nilang experiment. Ginawa nilang human experiment. Yung mga pinagtuturukan nila, yung mga pinagbibigyan nila ng mga Dengvaxia, from time to time, inimino-monitor nila, sinasurveillance nila, at araw-araw silang bibigay ng kanilang observation. Ano ba ang nangyari today? Ano ang nangyari? Ano ang kanilang... But they have to wrote it down because it's must be actual experiment and theory experiment. So, ibig sabihin, habang itong mga tinurukan, kung anong nangyayari sa kanila after second Hello po guys. Itong video pong ito na inilahad ko po sa inyo ngayon, inulit ko lang po itong video ito. Ito po ay video ko noong 2016, nung kasalukuyan pong maraming namamatay ng mga bata sa Pilipinas nang dahil sa Dengvaxia vaccine.
So, please guys, pag napanood nyo po itong video ko pong ito, please share and forward to your families, to your friends, and to your group chat para maibigay po natin sa kanila itong importanteng information na po ito about Dengvaxia. Thank you po for watching and please share po mga kaibigan, kamag-anak at mga Pilipino sa buong Pilipinas from Luzon, Visayas and Mindanao. Thank you po and God bless.